Okay, hello everyone. Welcome sa Happy Angel Reading. So, titignan natin ngayon update sa iyong love life, kung sino ang nag-iisip sa iyo, anong feelings niya, intentions at actions, no? So, this is collective reading po. Pengi naman po ng like and hype. Support po ng Happy Angel Reading. Ay malaki pong tulong 'yan. Yan. So, titignan natin kung anong energy ng person. This person's on your mind. Okay. So, kung person's twin flame mo raw, or twin flame, yin yang, balance, union, duality, conflict, polar opposite. You will came across sa yung twin flame, or ang nag-iisip sa'yo is twin flame mo, no? Parang may mirroring. Ayan, he will reach out to you, expect some message. Some of you din, yung taong mag-express ng love sa inyo is your twin flame. You might be dealing sa inyong twin flame. May realizations dito. Ang persons na to come into a realization, no? Kumbaga, nagnilay-nilay, hermit mode. Tapos nagkaroon siya ng bagong perspective at realization relationship. Makaka-receive ka talaga ng sudden news, no? Biglaan ito. So, surprise ka. Kita natin itong twin flame mo will call you. So, these persons will call you. Masya-shock ka na lang. Siguro all of a sudden, siguro this is a no contact na magpapakita din sa inyo, no? So, maghanda kayo dahil makakanig kayo ng news about sa kanya, or siya mismo masusurprise ka, isusurpresa ka. It could be siguro matagal na kayong hindi nagko-contact. Nakita natin, might gonna heal the relationship, at nakita niya ang importansya mo, no? You might be dealing, ang persons na yan is your twin. Tignan natin kung anong feelings niya sa'yo, no? Feelings ng persons na to kay twin. Feelings ng persons kay twin. Anong feelings po ng persons na to sa ating collective? Four of Pentacles. Pag tak niya ang bakit. What is feeling towards ating collective? Magician. Anong feelings ng ating collective? Talagang hermit mode siya, no? Talagang nagnilay-nilay. Queen of Cups. Tay isa. Okay, kuha na rin tayo ng kanyang intentions towards you. Intentions sa ating collective. Wow, the sun. Of you. Cups. Four of Cups. And
Seven of behavior at action. Star of Swords. Of Eight of Cups. Page of Wands. Ah, Pentacles. Not. Wow, Two of Cups. Is choice. This is also soulmate connection or have deeper connections. Page of Swords. But he's spying on you, talking. Hindi siya makatulog sa gabi. So, kung makikita mo rito na ang feelings niya sa'yo, uh, it's a little bit complicated, pero napaka-familiar sa isang taong ito is parang avoidant energy to, no? Avoidant. Parang sabihin natin, may avoidant tendency rito. So, pinapakinggan nito na habang pinipilit niya na itago sa iyo ang talagang nararamdaman niya. Sa isang sulok ng puso niya, may sumisigaw sa iyo eh, no? So, ang Four of Pentacles dito, yung Four of Pentacles, so ito yung gatekeeper ng emotions, no? Nararamdaman niya na ikaw lang sa kanya, no? Pero andiyan pa rin yung fear niya o takot na sinasabi, no? Nararamdaman niya na ikaw ay para lang sa kanya, pero takot siyang isiwalat sa iyo o takot siyang mawala ka rin sa kanya, no? Natatakot siyang pakawalan ka rin. Pero within this, kasabay nito, itinatago niya yung tunay niyang nararamdaman sa'yo, no? So, ayaw niyang aminin na apektado siya, kaya hinahawakan niya. Kung nakikita mo rin, hinahawakan ka niya sa isip. Andiyan yung possessiveness. Pero hindi niya pinapakita sa gawa dahil sa kanyang pride to, no? Ma-pride. So, andidito rin ang magician sa feeling. So, ito yung paghanga sa power. No? Sabihin natin, nakikita kanya bilang isang taong kayang gawin ang lahat, no, because of the magician. So hangang-hanga siya actually sa iyo, no? Nakikita niya na kahit wala siya, nagagawa mo yung lahat ng gusto, no? Para sa kanya, ikaw ay isang magical at manifesting na babae o lalaki. So pakiramdam niya ikaw ang may control sa vibe ninyo ngayon, no? Ayan. So maganda rin. Ang herb, kaya pero man nakita mo may pagka-avoidant energy kasi yung pride niya, no? Napakataas, pero ayaw kanyang mapakawalan, no? Andito ang hermit, ito na yung start ng avoidance. So, ito yung ito rin sabihin natin malalim na pagsisisi at pag-iisip. So, ito yung apekto siguro matagal kayong no contact o silence na talaga din siguro nag-detach ka sa kanya. So, ito yung nagpapakita na nag-reflect ng malalim ang persons mo. Kaya na nakita natin dito, no? May shocking energy dito. At may self-indulgence dito, may self-reflections, no? So, nag-reflect ng malalim ito. So, feeling niya, ramdam niya na ang lungkot sa kanyang sa kanyang katahimikan. Siguro nag-silent din 'to, no? Parang avoidant energy 'to eh. Pag nag-detach ka na, saka to talaga mag-aano eh. At saka talaga kikilos itong taong ito. Pero ramdam niya ang lungkot sa kanyang katahimikan dito. So, ikaw ang iniisip niya, no? Sinusubukan niyang intindihin kung bakit siya nag-walk out o kung bakit naging ganun ang reaction. Makikita mo rito, there's a sudden changes sa persons na ito, no? Magugulat ka na lang, be-break niyang silent. Siguro naramdam niya na yung detachment sa kanya. Naramdam niya na
na hindi ka na talaga interesado sa kanya, hindi ka na nag-iimbest ng energy sa kanya. So he will right away break the silence dito. Napakabilis. This is a sudden change na ibe-break niya ang katahimikan o siya mismo ang maski hindi ka na kumilos, siya mismo ang ko-connect sa'yo. Kaya lang, para sigurong naka-move on ka na. Kasi diyan lang naman magwo-work ang power ng detachment kapag ang law ng detachment kapag talagang totally nakapag-move on ka na rin, hindi ka na nag-iinvest, although na gusto mo pa rin ng persons nito, pero talagang nakita natin na hindi ka na yung full effort na available sa kanya, parang gano'n. So, diyan papasok ang resulta ng law of detachment, 'no? Itong avoidant persons kasi parang may avoidant energy ito. The more na pino-pursue mo siya, the more na lalayo siya. Na-overwhelm siya sa love na binibigay mo. Parang nasasakal siya kaya lumalayo siya, parang gano'n. Pero ngayon may sudden change nangyari, damdam niya na sa pananahimik mo, sa hindi niyo pagkokomunikasyon, 'no? Sinimulan niya yung pananahimik, so nagkaroon siya ng deep reflection. Actually makikita mo rito hindi siya nag-e-enjoy 'no, sa space niya. In a fact, ginagamit niya 'to para pag-isipan kung papaano niya ibabalik ikaw nang hindi siya napapahiya kasi andiya-diyan nga yung pride niya 'no. Ang Queen of Cups, ito yung emotional anchor na sinasabi, dito lumalabas ang iyong energy. Nakikita ka niya bilang isang Queen of Cups. It's okay kung babae ka man o lalaki 'no, and this is also for all sign. Ang nakikita niya na ang babae o lalaking nagbibigay sa kanya, kung lalaki ka, nakikita niyang pagiging feminine energy mo, 'no? Kasi ang tao meron tayong divine masculine at divine feminine, 'no? So siguro nakikita niya pagiging sweet mo kahit lalaki ka, 'no? Ang pagiging romantic mo rin, nami-miss niya, 'no? Kung babae ka naman, 'yan, parang, nami-miss niya ang pagiging Queen of Cups mo. Ito yung kasi feeling niya ikaw yung nagbibigay sa kanya ng pagmamahal, pag-uunawa at empathy. Feelings niya actually alam niya na ikaw ang emotional sanctuary niya 'no. Nararamdaman niya yung sobrang pagmamahal para sa'yo, pero natatakot siya sa lalim ng emosyong ito 'no. Dahil bilang isang sabihin natin na avoidant siya o siyang nag-silent right away. So ang Queen of Cups ito yung overwhelming para sa kanya 'no. Ang nakita mo ito yung Knight of Wands, kitang-kita mo na he's facing on you rito, facing with the Queen of Cups sa'yo, and this is the Knight of Wands. Ito yung parang gustong-gusto niyang bumalik sa'yo, nagbabagang pagnanasa, 'no? Sa kabila ng pagiging hermit mode niya at ang Four of Pentacles dito, 'no? Ito yung mga drama niya, 'no? Pero ang ending na nararamdaman niya sa'yo is Knight of Wands, and look at the no, papalapit siya patingin lang siya sa'yo, and expect some actions, 'no? Nararamdaman niya yung fashion dito sa inyo. So, may matinding urge siya na sabihin natin, sugudin ka o padalan ka or mag-initiate siya ng message gaya nakikita natin dito, 'no? Yan, so wait ka lang. 'No? At ito yung hindi siya mapakali rito being the Knight of Wands. Gusto niya uling magparamdam sa'yo at maramdaman uli ang inyong spark ninyong dalawa, ang teamwork ninyong dalawa. So, ito yung makikita mo ang nararamdaman niya ay hindi lang basta pag-ibig, kundi isang matinding attractions na mahirap niyang kontrolin, 'no? So, nararamdaman niya yung isang giyera sa pagitan ng kanyang pride, which is the Four of Pentacles dito, at ang kanyang pagnanasa being the Knight of Wands.
So, mahal ka niya sa paraan ng Queen of Cups dito. Pero ginagamit niya ang pananahimik, ang hermit mode, para protektahan siyempre ang sarili niya. So, may nakikita tayong shift dito, no? Nakikita ka niya na ikaw ang isang magician dito, isang babae o lalaking hindi na naghahabol. Kaya lumilikha na kaya na parang sabihin natin na nakikita ka niya na you could do anything without him, no? Na kaya mong tumayo sa sarili mong paa, na hindi mo siya kailangan. Yan yung nakikita niya, na kaya mong lumikha sa sarili mong saya. Kaya mong paligayahin ang sarili mo. Ito yung lalong nagpapa-attract sa kanya, no? So, punong-puno siya ng damdamin, pero sinusubukan niyang i-process ito ng katahimikan o para sa kanya, bago siya gumawa ng susunod na Knight of Wands. Ito yung mag-move, no? Ito yung pagsugod o message. So, wait, expressing love sa'yo. Express niya. Nahimik siya. Hermit mode. Ito rin this is also nag-shadow work siya, no? Maybe ikaw din. Maybe the energy can shift po, no? Maaring ikaw, nag-focus ka sa yung self-worth, talagang nag-detach ka sa kanya, no? Ngayon, that's the time na papasok siya. No? Ewan ko lang kung pagbibigyan mo pa to. Mataas ang pride, no? Natago niya, talagang, pero ayaw kanyang pakawalan sa sarili. So, iniisip ka ba niya? Iniisip ka ba niya? Right? Yes, definitely yes. The Sun, Ten of Cups, Four of Cups, Strength, and the Seven of Pentacles dito. So, kung makikita mo, andito yung kanyang pag-iisip sa'yo na maliwanag, na malakas oo, iniisip ka ba niya ngayon? Napakalakas ng sigaw because of the Sun and the Ten of Iniisip ka niya ngayon, no? Right now, na mapanood mo to. Ito yung sumisigaw ng yes, no? Pero hindi lang siya basta nag-iisip. Actually, makikita mo rito, nahihirapan siya. Parang nahihirapan siya sa sarili niyang emosyon dito, eh. Nahihirapan siya sa sarili niyang emosyon. Gitna ko nga. Hirap na hirap siya sa sarili ninyong emotion. Napakaganda actually ng contrast dito. Para sa persons mo, avoidant, sabihin natin, na sinusubukang magpanggap na wala siyang pakialam, pero deep within him, no? Kitang-kita, maliwanag na mahal ka ng taong ito. Nagkaroon siya ng lalo lang nagulat siya na nami-miss ka niya o nakarinig siya ng mga songs na pini-play ninyong dalawa. Maaari rin na sabihin natin na meron siyang restaurant na pinunta, yung paborito niyong in-order niya. Nagugulat na lang siya, parang gano'n ang pagbabagong yung parang sinusubukan niyang magpanggap na wala siyang pakialam sa'yo, no? Pero makikita mo ang kaliwanagan ng sun at ng sun at ng Ten of Cups. Sa gitna ng isip niya actually rito, sa gitna ng pag-iisip niya, ikaw ang sun dito kung nakikita ka niya bilang source ng saya, sigla at vibrant. Kasabay ng Ten of Cups.
Nakikita ka niya bilang source ng saya niya, sigla at ng kanyang good vibes, 'no? Iniisip niya yung family vibe niyo, yung kung magkasama kayo dati ng New Year o kung na ini-invite mo siya sa inyong bahay 'no, nakikita niyang family mo, closeness, yun na-imi-miss mo yung pagiging close ng mga brother mo sa kanya or ng mga sister mo sa kanya o yung the way na i-treat mo siya, parang feels like home, yan ang at yung pagiging maasikaso mo, yan ang nami-miss. Kahit sabihin natin ang pag-iisip niya rito yung nakapako sa kung gaano ka kaliwanag na tao. So, hindi niya ma-deny na ikaw ang nagbibigay ng kulay sa mundo, 'no? So, may conflict dito na Four of Cups. Ito yung sa side niya, ang Four of Cups, ito yung nagpapakita na kunyari ay bored o ayaw niyang pakita o ayaw niya na. Gaya nga sabihin ko sa'yo 'no, parang nagpapakita nga ng kunyari ayaw-ayaw 'no, pero mahal na mahal ka. Pero totoo nakikita mo rin may pagtatampo siya sa'yo, eh, 'no? So, nakatingin siya sa tatlong cups dito. Nakatingin siya sa tatlong cups. Pero parang ito rin sabihin natin meron kayong miscommunications. Pero hindi niya nakikita yung cup na inaalok mo rin, presence mo. Parang he is brooding dito, iniisip niya kung bakit parang balewala na lang sa'yo na parang iniisip niya parang wala na lang siya sa'yo. Pero punong-puno siya ng emotions dito. Nakikita mo ang power ng strength. So, ang barang ito nagpapakita na pinipigilan niya ang sarili niya. Then dito yung pag-control niya sa kanyang inner beast o yung urge niya na sabihin natin i-text ka or mag-sorry sa'yo, 'no? So, sinusubukan niya maging matatag at huwag magmukhang talo. Pero ang paglabas ng card na 'to patunay 'no, andiyan yung matinding pressure sa loob niya mismo na mag-communicate sa'yo, na mag-text sa'yo, lalo na nakikita niya ang glow mo, siguro sa mga post mo. Nilalabanan lang niya ang sarili niyang bugso ng damdamin dito, 'no? So, ang Seven of Pentacles, ito yung long game. Dahil sa Seven of Pentacles, pinag-iisipan niya yung investment niya sa'yo, 'no? Ini-evaluate niya ang connections ninyo simula nung nag-start kayo at nung nag-last kayo na pag-uusap. Ini-evaluate niya hanggang ngayon 'yan, 'no? So, tinatanong niya yung sarili niya na kung magbubunga ba ito ng paghihintay mo, o kung magbubunga ba ng paghihintay niya. So, iniisip niya kung dapat ba niyang ituloy ito. Kumbaga hindi pa siya done sa'yo, naghihintay lang siya ng tamang bunga dito, eh. Seven up ano, kinikilatis niya talaga. Kung may tama bang bunga yung silence niya, kung nagwo-work bang silence at no contact, 'no? Pero hindi niya alam na ano 'no, na mas mas na nagfo-focus ka na sa sarili mo, hindi niya alam marami ka ng manliligaw 'no? Pahele-hele pa siya, eh, 'no? So, ang tingin niya sa'yo isang masayang son. Kahit wala siya 'no, at Ten of Cups dito makikita yung parang nakikita niya na masaya ka even with your family also, na nagbibigay ng support sa'yo, naramdaman niya 'yan dati. Andiya-diyan din yung sabihin natin selos at panghihinayang na nakatago sa likod ng strength dito at Four of Cups, 'no?
So right now, nakatitig lang siya sa phone. I could see na nag-i-spy siya dahil nakita natin nandito. Of Cups, you still feel connections. Tapos ang page of swords dito, no? Nakita mo, naisip, mabigat na. You got inner conflict. Nako, nag-Tower of Reverse siya, ano? Malamang some of you naka-move on na. So ito yung, you feel deep sense of connection sa inyong dalawa eh. Iniispayan ka, social media stalking. No? Hindi siya makatulog sa gabi, ayan yung guilt at panghihinayang at fear. Ang bigat-bigat ng kanyang nararamdaman. No? Ang sakit ng loob niya sa nangyari. Oh. Sakit ng loob niya ngayon. Ngayon niya na-feel ang worth mo. No? Wala akong naman nakikita dito na third party. Some of you, no? It might not resonate. O siguro, pero ito yung nararamdaman niya. Masakit, nagtatampo rin siya sa'yo. No? Kaya lang, takot siya, may pride siya, napakataas ng pride niya. Maski mahal na mahal ka, tinatago niya, oh. Tinatago niya, pero ayaw niyang matapakan ang pride niya o ayaw mapahiya. Nakikita niya, kitang-kita niya rito ang ano eh. Siguro nakatingin yan sa ano mo, sa mga social media mo kasi nag-stalk siya talaga sa page of swords. So, ang intentions niya sa'yo, ito ang Five of Pentacles, the Star, at Six of Swords, Eight of Cups, Page of Wands, Spark side. Persons want to start all over again. So, isang malaking ship ang nakikita natin, ang intentions niya. Kumbaga, hindi na ito yung puro laro, no? Hindi na ito puro laro, o hindi na rin ito pride. Although na ganyan yung ano niya, no? Kumbaga, ngayon, malaking ship ang nakita natin sa intentions niya. Parang isang tao na nagpatanto na ng kumbaga, nang mawala ka, nag-detach ka sa kanya, nakita niya ang halaga mo. So, ang pinakamahalagang parte ng intentions niya ngayon ay ang Five of Pentacles. At ang Eight of Cups na nandito. Kumbaga, ito yung pakiramdam niya yung pagiging seryoso sa lamig. No? Yung pagiging seryoso sa lamig. Parang iniwan sa ere o iniwan sa lamig, parang gano'n. O ito yung sinasabi natin, being left out in the cold. Kasama ng Eight of Cups dito, no? Ang intentions niya yung parang talikuran ng kanyang lumang ugali rin. Kumbaga napapagod niya siya sa pagiging silence o avoidant pattern niya. So ang avoidant po kasi ito yung mga taong ano eh, the more na nagbibigay ka ng love, nasusuffocate sila kaya bigla na lang magugulat ka, lumalayo sa iyo. Ganyan ang mga avoidant. Pero it doesn't mean na hindi ka mahal. Kumbaga gusto lang nila ng konting space. Parang yung independence nila na nawawala sa kanila, parang ganon. Ang ano niyan po eh, ang avoidant po is parang that is pattern noon bata pa, no? Yan yung naituro sa kanila. Na kayang mag-isa, pero once na nakita ng true love, hirap na hirap na. Once na may nagmahal sa kanila ng lubos, naso-suffocate sila, no? Parang ganon, kaya lumalayo. So, napapagod na siya sa pagiging ganyan pattern na yan. At saka napakalaas ng pride, sabihin natin. Pero aalis na siya sa sitwasyon na yan. Aalis na siya sa sitwasyon na yan. Dahil tingin niya hindi na gumagana ito at hindi na rin gumagana ang pagiging cold
sometimes din siguro nakaramdam ka rin ng coldness sa kanya, 'no? O ito rin yung sabihin natin, kababagong kakilala niyo lang, yes, nagkaroon kayo ng intimacy, nagkaroon kayo ng deep connection, you do dating, tapos nagulat ka nilang biglang ano, nag-invest ka ng energy sa kanya, bigla na lang siyang umano, 'no, bigla na lang siyang nag-silent, biglang hindi nagpakaramdam. Pero it doesn't mean hindi ka niya mahal, 'no? Kumbaga, yan yung realization sa sarili niya, kaya nga nag-hermit mode. So makikita mo rito na you are dealing with the avoidant person. So, at least ang intensyon niya, gusto niya ng iwanan, putulin yung ganyang drama. Gusto niya na rin putulin ang kanyang pride, tanggalin ang kanyang pride para sa'yo. So, makikita mo kaagad ang shift nito, no? Pinaka-intention siya yung talikuran ng kanyang lumang ugali rito. Ayaw niya na ng drama at mga bagay na nagpapalayo sa inyong dalawa. So, andito yung pag-asa. Bakit ko nasabi? Kasi andito ang pag-asa o ang the star. Ito yung barahan ng pag-asa at inspirasyon. Siya na po. Ayan. Ito rin sabihin nating healing at reconciliations. So, nakikita kanya bilang ano, no? Nakikita kanya bilang, sabihin natin, isang North Star. Ito yung babae o lalaking nagbibigay sa kanya ng liwanag o intensyon niya na ayusin kung ano man yung nasira, no? Pag gusto niya ng ayusin ang lahat at ayusin ang mga kung ano mang nasira dito. Gusto niyang ibalik ang tamis at ang mga vibe ninyo, no? Nung magsimula pa lang kayo. So, ang movement ng Six of Swords dito, ito yung paglipat sa calmer water, no? So, gusto niyang dalhin ang gusto niya sabihin nating dalahin ang mga connections ninyo sa isang mas mapayapang direksyon. Ayaw na niya ng may away, selos o miscommunication tulad dun nangyari sa inyo, no? So, intention niyang humanap ng paraan para maging smooth ulit ang lahat sa inyo. Naghahanap siya ng paraan. So, ang actions dito is ang Page of Wands. Ito yung puno ng excitement kung makikita mo. O makaka-receive ka nga ng puno ng excitement na balita, tawag, expressing his love towards you. Magugulat ka na lang, no? So, hindi ito yung mabigat o seryosong pag-uusap agad. So, ang intention siya yung sabihin natin ay mag-send ng message na light pero may mga layunin na makuha muli ang attentions mo. Maaring mag-propose siya o magsabi siya ng magplano ng mga date o magsabi siya kung ano talaga ang what's inside of him, no? Baka rin some of you may magpro-propose. So, ang intentions niya yung parang hindi yung lumayo ng tuluyan, pero para lang mag-reset, no? Kasi nagkaroon na siya ng sudden changes, transformation, no? Kumbaga makikita mo ang pagiging determined niya. Kung makikita mo rito, gusto niyang muling bumalik at bumawi, 'no? Ramdam niya na kung hindi siya kikilos ngayon, parang may iwan siya sa lamig kagaya ng Five of Pentacles dito. Baka maiwan na siya na baka hindi mo na siya talaga pansinin kapag hindi pa siya kumilos, 'no? So gagamitin niya ang Page of Wands dito energy para mangalabit at dalhin ang Six of Swords. Ito yung sinasabi kong Six of Swords, yung sabihin natin na yung mga inyong alaala, nakasama ka sa isang harmonious, hindi na turmoil energy. Hayaan mo siyang actually, ang nakikita natin dito, yung gusto niyang pagbalik sa'yo. So, hayaan mo lang siyang makaramdam ng Five of Pentacles, no? Ng pangungulila sa'yo.
Habang ikaw ay nananahimik, mas matagal ang silence mo, mas lalong magiging determinadong mag-reach out sa'yo dahil sa Page of Wands, 'no? So, kung makikita mo rito, sa pagitan ng Five of Pentacles, pakiramdam niya yung nag-iisa lang siya sa lamig. Ang Star naman, ang pag-asa niya na maayos kayo at unti-unti yung pagbabago ng ihip ng hangin dito. So, ang pananahimik mo yung nagsisilbing salamin para makita niyang sarili niyang pagkukulang. Nagkaroon siya ng realization. So, the more natatagalan mo pang silent mo, the more na mai-inlove yan. Ma-o-obsess lalo, 'no? So, kung makikita mo, ang next action niya, tingnan nga natin, next action. Ace of Pentacles. Ayan na, makikita mo ang kanyang action, ha? Napakaganda ng kanyang action. Ace of Pentacles kaagad. Ace of Pentacles. Five of Swords. Two of Swords. King of Cups. Wheel of Fortune, wow. Talagang twin flame mo nga ito na. Talagang may deep soul connections level kayo nito. Napakaganda ng kombinasyon dito dahil pinapakita nito yung pag-ikot ng tadhana. Yung pag-ikot ng tadhana rito. Dahil sa Wheel of Fortune, ito yung tinatawag na nating karmic shift, no? Mula sa mind games at pride, papunta tayo sa konkretong alok. This is a contract offer. May i-offer siya sa'yo with the Ace of Pentacles. So, ang next actions niya, ito yung internal conflict ng Two of Swords at ng Five of Swords. Ito. Kumbaga, bago siya kumilos, parang magulo talaga bago siya kumilos. Ito, nakikita mo yung nangyayari sa loob niya. Nandiyan pa rin yung stalemate, pagdadalawang isip, magme-message ba siya o hindi. No, ito yung magme-message ba ako o hindi. Pride ba o pag-ibig? Ayan, naka-stalemate pa rin, no? Nakapiring ang mata niya rito, no? Ang isip niya dahil natatakot siya ma-reject, no? Lalo na't na tahimik ka. No, ba't hindi kaya niya buksan yung piring o gupitan niya ang buhok niya? Tingnan mo yung gupitan niya yung buhok niya para makita niya, no? Para maka-choose siya, makapili siya. Nagdadalawang isip pa siya, no? Stalemate. So, andito rin ang Five of Swords. Ito yung sabihin natin, alam niyang naging unreasonable siya o naging ma-pride. So, ang next action niya yung maghalong pag-amin na hindi siya nanalo sa pananahimik ninyo, sa laro ng pananahimik. No? Ito, mukhang aamin siya. And ang makikita mo, ang emotional, kasi gusto niya mag-build ng strong foundation sa'yo, ng Ace of Pentacles. Ang emotional shift, kahit gulong-gulo siya. Dahil sa Two of Swords dito, no? Puso niya pa rin ang nananay. King of Cups, ito maganda. So, next action, isang sabihin natin, lalaki ka man o babae ka man, na rumispeto sa nararamdaman. So, ang susunod niya ritong aksyon, paglapit ng mga mas mature na at mas stable. Hindi na ito yung pakulang na magme-message siya ng may kasamang malasakit. O baka humingi siya ng paumanhin din o mag-sorry, no? Sa paraang hindi nasisira ang kanyang pride dito. Pero makikita ko dito, mapapansin mo ang pagiging lambot ng puso niya, paglalambot niya, pagle-lessen ng kanyang pride. Is willing to put down his guard.
Ang physical manifestations dito ay ang Ace of Pentacles. Ito yung pinaka-exciting part. No? Ang Ace of Pentacles is ang solid, tangible offer. Hindi lang ito basta text lang na maaring mag-propose nga siya sa'yo at o ng isang date, pagdala ng regalo, isang opportunity na magkasama kayo ulit sa labas-labas ninyo, panonood ng sine, no? Parang ganon, may nakikita tayong hindi lang ito biglaan talagang ipaplano niya. Ito ay isang peace offering. May mabigat na halaga. So, ang Wheel of Fortune, this is the catalyst. Bakit ito mangyayari? Dahil ang Wheel of Fortune, ang magsasabi ng oras na ikot pabor sa inyo. O pabor sa'yo, I'm sorry. Pabor sa'yo. So, ang swerte yung parang nasa panig mo na ngayon. Ang detachment na ginagawa mo ay nag-trigger din sa wheel na ito para umikot uli. So, isang unexpected communications o pagkakataon na itama ang lahat. So, ito yung tadhana na mismo ang gagawa ng paraan para mag-cruise ang landas ninyo. Magkaroon ng dahilan para mag-usap. No? So, ang susunod niyang galawan dito yung pag-alok ng Ace of Pentacles. Isang bagong simula na mas grounded at totoo. Dahil hindi na niya kaya ang bigat ng Two of Swords dito. No? So, ang plano kung magpaplano siya, hayaan mo ang Wheel of Fortune ang magdala sa kanya sa pintuan mo. Huwag mong madaliin ang pag-ikot, no? Just focus on yourself para, no? Just keep on doing be grounded, no? Kapag dumating ang alok niya sa'yo o ang text niya sa'yo, tignan mo kung seryoso ba to o committed ba siya, no? O pampalubag loob lang. So ngayon, ang Wheel of Fortune dito ay ito yung umiikot na para isang pabor. Handa ka na bang tanggapin ang Ace of Pentacles sa naiaabot niya? O mas gusto mo munang i-enjoy ang pagiging sweet niya? No? Napakaganda. Yan, pengin naman po ng like and hype. And nag-enjoy ako sa reading na to. Nakita natin ang taas ng pride at ang biglang paglambot ng pride niya, no? At ang pahele-hele niya. Ayan, pengi po ng like and hype. Please support po ang Happy Angel Reading. Marami pong salamat and keep doing po, no? Nagwo-work po ang inyong silence, sabihin natin. Nagwo-work ang pagde-detach mo. No, alam natin na gusto mo pa rin ang persons nito. So, always remember po na you have your own free will then, no? And this is a collective reading, any sign. Thank you so much and God bless you. Dear friend, have you ever felt so stuck, hurt, or hopeless that you knew something had to change, but you didn't know how things would work out? A time when you could have really used more insight and guidance, or at least a new way to nurture yourself and bring a little more peace into your life. We all struggle with our own issues, self-defeating patterns, and conditioning, all of which color our views of ourselves and the world, whether we're aware of it or not. Add in the chaos of modern life, and it makes sense that you might not know what to do, where to turn, or even what's holding you back. But what if you had a tool that could help you not only relieve stress and anxiety, but also help you focus on self-care and get clear on what blocks your way to living the life you truly want and deserve? In HAR, everything will be revealed to you. In HAR, you will be inspired, enlightened and empowered. Mahal kong kaibigan, naranasan mo na bang mapagod, nasaktan, o nawalan ng pag-asa